kapag nakakuha kayo ng proof na tulad nitong napakarami sa listahan ko, daan-daan po ito, na kasama nga po sa networking ng Belkens, mga doktor, ano po yung magiging immediate action ninyo? Ano po yung maasahan ng taong bayan? Siyempre mo, Mr. Chair and Pwede ako magtanong, Mr. Chair? Isa lang? Sa kay DOH. Go ahead, sir. Dalawa actually, kay Secretary Erbosa. Secretary Erbosa, ilan ba nalaman na merong ganitong klaseng scheme after my expose? O alam niyo na ito way before because you've been a practicing doctor before you became a Secretary of the DOH. Am I right, sir? ang alam trips to foreign conferences and probably meals in expensive restaurants. But itong scheme wherein subscription is counted and a quota is made, yung multi-level marketing, ngayon ko lang nalaman na may ganong multi-level marketing. And ngayon ko lang nalaman na ganun ka exorbitant yung mga gifts from expensive to luxury cars. Okay. Granting nga nyo lang po nalaman na meron palang ganitong klaseng scheme. Ngayon alam nyo na yung plan ninyo, sir. So nakausap ko na po ang FDA at pinaimbestigahan ko na ang pharmacies that kind of scheme kasi they are violating the Mexico Principle, which their CPR and their license to operate is actually based on. Pangalawa, kinausap ko yung director ng ospital na medyo na-mention sa social media. Putok na putok naman po kung anong ospital at inutusan ko siyang gumawa ng investigation. Hinihintay ko pa ho ang report nun. Pangatlo, kinausap ko ang president ng Philippine Medical Association and natuwa naman ako, naglabas si Dr. Kalimag ng issuance and reminder yung code of ethics na pinakita po ni Dr. Tony Leachon ay ni-reiterate din ni Dr. Kalimag. At kinausap ko rin yung PCP president si Rontin Solante para i-remind din lahat at nag-issue rin siya. So kumakausap naman ako dun sa mga mabubuting doktor natin, na mga opisyal sa kanilang mga society para tulungan ako para dito tulungan tayo Senator Tul para makita ang punot dulo nitong problemang ito. Thank you. Thank you, Doc. Now, gagawa po kayo ng investigasyon tungkol dito. Since we still don't have a law against this practice na conflict of interest ng mga doktor kasi involved sila sa MLM ng Belkens Pharmaceutical Incorporated. Kapag napatunayan na sila po ay guilty, ano pong klaseng sanction ang pwedeng maipataw sa kanila? Ano po yung pwedeng maikaso sa kanila? Ano pong pwedeng maiparusa sa kanila? Sir. So, Mr. Chair, ang gagamitin nating mga penalty ay kung ano yung allowed by law. Which is 2,000 pesos. Merong suspension at may revocation. Ako naman, na-interview ako kaninang umaga sa television at sinabi ko, kung ganito ko exorbitant yung regalo, millions of pesos, siguro naman pwede ang revocation dyan. Kasi it's the gravity of the crime. So, bahala po ang Board of Medicine ng PRC para mag-decide doon sa penalty, kung ano doon sa nakabase sa batas. Ang isa ko pang nakita po, meron pang isang batas na pwede nating gamitin. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at doon mo bilhin yung gamot sa kanyang clinic. Meron tayong pharmacy law na naipatas, RA 10918, wherein Ano pong penalty? pinagbawal na po. Hindi ko kabisado, hindi naman po tayo abogado, pero may penalty din po doon kasi ang penalty doon, bawal ang doktor magbenta ng gamot kung wala kang pharmacy license. So pharmacist lang po ang pwedeng dispense ng gamot. So kahit makakareseta lang kami, pero hindi kami pwedeng magbenta sa aming mga klinika at opisina ng any gamot kahit food supplement. So Doc, ang tanong ko, kapag nakakuha kayo ng proof na tulad nitong napakarami sa listahan ko, daan-daan po ito, na kasama nga po sa networking ng Belkens, mga doktor,
ano po yung magiging immediate action ninyo? Ano po yung maasahan ng taong bayan? Siyempre mo, Mr. Chair and Mr. Senator, we will ask for due process. Siyempre, papasagutin natin sila. Usually, a show cause ang hinihingi Yun nga po, sorry, Doc. Yun nga, tapos na tayo dun sa due process, tapos na tayo sa Approve. pag na-prove na guilty nga sila, ano po yung pwedeng kahinatnan nila? So, number one, we can file charges kasi pag nakita yung kahit ethical po, pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat sa, kung sa ospital namin, DOH Hospital, pwede kong iakyat sa Ombudsman for cases against these public officials po. Okay.